Patay isang bata matapos masunog ang kanilang bahay sa Pangasinan. At sugatan naman ang isang guro matapos barilin ng kanyang mister sa loob ng silid-aralan sa Leyte. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagtulong-tulong sa pagbuhat sa sugatang guro ang ilang estudyante sa isang pampublikong paaralan sa Tanawan, Leyte. Pinagbabaril ang guro ng kanyang asawa sa loob mismo ng classroom. Ayon sa Tanawan Municipal Police, biglang dumating sa paaralan ang suspect at binaril ang kanyang misis gamit ang kalibre 38 na revolver. Medyo nagkagulo po at after ng insidente po, sinispindi muna yung klase ng school authorities. Agad dinala sa ospital ang biktimang tinamaan ng bala sa kanyang balikat at hita. Wala namang ibang nasaktan. Ang suspect itinapon ng baril sa bubong ng kabilang school building pero na-recover din ito ng mga pulis. Arestado ang suspect na nagtangkap pang saktan ang sarili gamit ang baliso pero napigilan ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon, mahigit 1 taon na umanong hiwalay ang mag-asawa. Ang kanilang mga anak nasa poder ng guro. Selos ang isa sa tinitignang motibo sa krimen. Ginagawang follow-up investigation ang tunay po na motibo. Kasi po yung lumalabas po ngayon, talagang hindi magandang pagsasama nila. Ang dami nilang pinag-aawayan mag-asawa. Hanggang sa ganitong pangyayari. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Inihahanda naman ang reklamong frustrated parricide laban sa suspect na sinisikap pang makuhanan ng pahayag. Sa Dagupan City sa Pangasinan, nasawi ang 1 taong gulang na bata matapos masunog ang kanilang bahay. Ayon sa kanyang lola, nasa palikuran siya nang pumutok ang ceiling fan sa kwarto ng kanyang anak. Tumala naman na po agad yung apoy, biglaan. Yung anak ko nasa loob, nagsisigaw na siya, natakot na. Tapos yung apo ko nakaralabas lang din galing naligo, tumakbo pa lang pumasok. Bagaman nasusunog na ang bahay, agad bumalik sa loob ang buntis na anak ni Liza para hanapin ang anak nito. Tinulungan ni Liza na makalabas ng kwarto ang kanyang buntis na anak na yakap ang kanyang apo. Yung ceiling fan kasi nila na yun is malapit siya sa mga damit, mga tela. So nagkaroon ng ignition tapos tinamaan yung mga tela doon. Dinala sa ospital ang mag-ina. 3rd-degree burn ang tinamo ng buntis sa iba't ibang bahagi ng katawan. 80% naman ng balat ng bata ang nasunog. Kaninang madaling araw, pumanaw ang bata. Mahal na mahal ko po yung mga apo ko, ma. Sobrang mahal ko po sila. Muli namang nagpaalala ang BFP na iwasan ang paggamit ng extension wires para makaiwas sa sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.